Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Nakarecover ka na from overthinking or yung pwede din from anxiety or yung ina-atake yung isip mo, mga spiritual attacks o mga atake yun, mga para mag-overthink ka, mag-isip na mag-isip, gawin siya nila isip mo, atakein nila isipan mo, kung ano ma-intention nila, no? Kung bakit ina-atake nila yung isipan mo, pero naka-recover ka na from that. So, ano pa? Meron kang hinihiling or meron kang ginagawang pag-reach out o gusto mag-reach out or maaaring nagre-reach out ka kahit saan man o kahit kanino man. Pwedeng nagre-reach out ka sa Diyos, no? Na humihiling, na nagpe-pray, pwedeng gano'n, no? Nagre-reach out ka sa person mo o gusto mag-reach out sa person mo, mga gano'n, no? May parang immature ka dito eh, parang immature na actually courageous and para bang bata isip, pwede din gano'n, no? Or mature or hindi immature yung pag-reach out mo or yung pag-communicate mo. Parang short, kung sa person mo man yan, short message, mga ganun lang. Or kung balak mo mag-message sa person mo, hi, hello, mga ganun lang, short message lang. Yung parang bitin na parang sa immature ba? Message na immature, yung mga ganun. You're brave and courageous na mag-reach out. Pwede nga sa Diyos eh, mag-reach out ka sa Diyos na. Di ba? Pagka nagpipray ka, nag-reach out ka sa Diyos, yung mga gano'n, no? Di ba? And when it comes sa person mo, pwede sa person mo yan. O, yan. Na nagre-reach out ka sa person mo, pwede din, no? O meron kang sinenda ng message or gustong senda ng message, short message. So, more clarification with this page of cups na to. May deceit. There's deceit here with the moon. Maaaring may sisend ka na information o meron kang sinumbong, meron kang sinabi, short message lang about sa ano to, hidden, deceit or hidden na para malaman nung tao na yon o baka nagsumbong ko sa Diyos sa mga ginagawang deceit kasi kahit hindi mo naman isumbong yan, alam pa rin ng Diyos yan, no? Kahit nga yung sa isip nila mga ginagawa ng spiritual o yung bulong-bulong lang, nakikita naman ng Diyos yan lahat, no? So yan, para hindi na magtagumpay, hindi na mag-rejoice itong mga parang kontrabida o pwede third party to, no? Pag na-booking na yung kanilang mga deceit, no? Tapos pagka yung mga yan pa naman guys, pagka in-expose o binubooking yung kanilang mga ginagawa, mga demonyuhan, kasi ano yan sila, yung mga huwad or magaling yan sa mag-pretend na palabasin nila yan, sila pa yung biktima, pero sila talaga ng harm o gumagawa ng mga demonyuhan yan o mga deceit, no? Yung mga ganong tao. Sabihin pa nila niyan, sila yung sinasalbahe, pero ang totoo, sila talaga nananalbahe. Magaling yan sila magpaikot ng tao, magaling yan sila maninlang at magpaniwala ng mga tao na, you know, mga tao na hindi aware or kahit aware pa nga yung iba eh, na ano nila, nakukonvince nila kasi napaka-manipulative naman yan, kaya deceitful eh. Pag binuking sila, sabihin nila, baliw yan. Palabasin nila. Kaya meron silang gagawin na palabasin kang baliw pag in-expose mo sila. Ganon yan sila. Para hindi ka paniwalaan ng mga tao.
Pag in-expose mo sila, isipin ng mga tao, baliw ka. Oh, kasi yun ang inaano nila eh. Pinapalabas nila o sabihin nila ipagkakalat nila baliw ka o gagawa sila ng deceit o batuhin ka nilang batuhin ng palipad hangin, no? Kagaya na ginagawa nila sa akin. O kaya gawan ka nila ng witchcraft para alam mo yung reaction ng ano, may witchcraft, yung may mga palipad hangin, irritable na parang alam mo yung kinokontrol yung isip nun eh pag may mga palipad hangin eh, ng mga witches ha. Kinokontrol na yun ng mga witches yung utak nun, no? Pinapasok ng mga witches yan, wizard o warlock yung isip ng tao na may palipad hangin na biktima nila, palabasin nilang baliw, no? Para hindi yun paniwalaan ng tao ang mga in-expose noon, ang mga sinabi noon, ang mga ni-reveal ng tao na yon. Oh, ganun yun, ganun yung mga yan. So, ayan o, hindi na magtatagumpay itong mga deceit na to ng pwedeng third party or mga kontrabido na pag nagtatagumpay sila sa mga deceit nila ay nagre-rejoice sila. Oh, tuwang-tuwain sila, nagre-rejoice. Pero sa kabilang buhay, alam niyo na kung ano mangyari sa kaluluwa nila dahil sa mga ginagawa nila na yan. May kasabihan nga, buhay pa lang, nasunog na sa impyerno ang kaluluwa nila. Bakit? Dahil gumagawa ng mga ganyan, kadimunyuhan, deceit. Yan ang kadimunyuhan yan. Sinisindan nila ng mga kasinungalingan, deception yung isipan ng tao through kadimunyuhan. Alam niya nga, witchcraft nila. So, ayan. By the way, mapanatag na yung isipan mo. Makapag-heal ka na din at makapag-relax. At makampanti ka na. Yan. Emperor. What's with the Emperor in reverse here? Nag-aantay ito sa Emperor na to eh. Pero naka-recover na to sa emotional turmoil. O baka yung dinanas niya emotional turmoil, deceit din yan. Magtaka kayo guys. No? Kahit wala namang dahilan para makaisip kayo minsan na yung kakaiyak nyo, iyak kayo ng iyak. Yung ganon, yun pala atake na yung spiritual attack na yun. Tama ba? Yun ang alam ko dyan, spiritual attack na yun. Tama, mga spiritual attack yun. Yun ang sign ng mga spiritual attack, yung naka-experience ng emotional turmoil, malungkot ka, hindi ka masiyahin. Ibig sabihin may mga spiritual attack yan sa'yo. Tapos iyak ka ng iyak, parang gusto mo na lang wala sa mundo. Kasi na-experience ko yan, gusto ko na lang wala sa mundo kasi yun pala, may yung mga ganun na experience ko. Isipin mo lang, wala ka na lang sa mundo kasi parang hindi mo na kaya, yung parang pagod ka na sa mga pinagdadaanan mo. Na actually, you can live life na hindi madilim, na masayang buhay mo kung walang mga ganyan na spiritual attacks. Hindi ka ginagawa ng mga spiritual na mga, kadalasan pa naman na gumagawa niya ng mga spiritual na yan sa iba, mga inggitira yan, mga greedy yan. Kahit wala ka pang ginagawa dyan, ay nako guys, ikaw na lang talaga palabasin nilang masama o ikaw yung kontrabida sa paningin ng mga tao o kahit sa paningin mo na parang ikaw na yung maging masama kasi nakontrol ng isip mo, na manipula nila eh. Pero ang totoo kagagawa nila yon. That's their deceit. Tingnan nyo, may deceit dito. Kita nyo? Bakit ko in-expose yan? Para alam nyo. Madaming nakaka-experience yan. Ano to eh, parang powerless. Parang nakukontrol to ng iba eh. Nadidiktahan yung isip nito ng iba kaya nag-antay lang siya. Instead na mag-take ng action, to make a move, kung ano man yan yung gusto niyang gawin o abutin or puntahan, nag-aantay siya yun. Nag-aantay lang siya kasi powerless siya. Hindi siya powerful. Hindi siya yung may control ng isip niya ng buhay niya. May nang-control sa isip niya. Of course, gumagawa ng witchcraft, spiritual. Natake yung isip niyan. What's with the strength here? Magician. What's with the magician here? Magawa nito ni Emperor guys na maging matapang, may inner strength, may strength siya na lalapit sa'yo.
Hindi na siya mailap sa'yo pag kumpleto na yung tools niya. Pag hindi na siya yung nakukontrol ng iba, pagka matapang na siya at positive and yung magagawa niya na, yung hindi na imposible sa kanya yung magawa niya, yung maging matapang, yung makalapit sa iyo, no? Magawa niya to na makapag-offer sa iyo ng huge offer, a commitment. Pag natanggal sa kanya yung mga pwedeng negativity to, yan. Pag natanggal sa kanya yung negativity ang nagpapadelay din sa kanya. Ang mga negativity niyan sa kadiliman galing yan. Mga ganyan. Sa mga kampo ng kadiliman, kagaya ng mga yan, mga gumagawa ng kademonyuhan. Yan. Kaya sa kadiliman eh. Maging, ano yan siya, maging porsigido, maging positive, and so driven, na hindi mag-hold back, na mag-take ng action. Aalis siya sa kanila, of course, pupuntahan ka, no? Pupunta agad sa'yo yan, pagka hindi siya agad pupunta sa'yo. I mean, pagka nakompleto na yung tools niya, pupunta agad yan sa'yo. Yun, pag nakompleto na yung tools niya. Eh ngayon, hindi pa nakompleto yung tools niya eh. I don't know kung ano yung tools na kailangan niya. Baka courage, tapang, perseverance. Pag nakompleto na yung tools niya, ma-release na yung mga negativity. Matanggal na sa kanya yung mga negativity. Yan. Yan ang mga nangontrol sa isip niya, papadali sa kanya. Minsan, magtaka ka, no? Parang, hindi na favor sa yung luck. Parang malas yung malakad kasi may gumagawa eh. Minsan, pwede may sumpa ka, may gumagawa na, may nagsisend ng like genes, no? Genes or kung ano man na mga pwedeng makahadlang sa'yo na mag-succeed sa mga nilalakad mo, sa pupuntahan mo, sa mga plano mo sa buhay. Bakit nila ginagawa yon? Wala silang magawa sa buhay nila. Wala silang may pagmalaki sa buhay nila. O kung meron man, yun, yung witchcraft nila. Tamad sila, magsikap sa sarili nila. Manghila na lang sila sa iba. Tama ba? Yun ang observation ko, hindi. Dahil, hindi daw ganun. Dahil, greedy sila. Mga greedy kasi sila. Ayun. Greedy kasi sila. Yun palang reason. Nainggit, mga ganyan. Greedy kasi sila. Saan sila, saan sila dadamputin? Hindi na pala dadamputin. Saan sila mapupunta dahil sa pagka-greedy nila? Dahil hindi matanggap sa kaharian ng Diyos yung mga greedy. Sabi na Jesus Christ, ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. Ibig sabihin, hindi yan makapasok sa kaharian ng Diyos. Lalo na sa kaharian ng langit. Doon sa langit, lalo na doon. Hindi ito sa bagong, siyempre magkakaroon ng bagong kaharian dito. Magkakaroon ng bagong, diba, kaharian ng Diyos na babaguhin itong mundong to. Doon pa lang, hindi na makapasok sa kaharian ng Diyos eh, ni Jesus Christ eh, lalo pa sa langit, no? Mas lalo doon. Saan sila pwede? Sa ibang, sa ibang, alam niyo na yan, kung saan. Ay, hindi man tanggapin ni Jesus Christ sa kaharian niya. Lalo na sa kaharian ng langit, mas strict doon. Sa kaharian ng Diyos Ama sa langit, mas stricto doon. Only righteous lang doon yung makakapasok. Kasi sabi ni Jesus Christ, very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi yung daan papunta sa langit, yun ang mga tinatahak na mga righteous ng mga tao. Only righteous souls daw kasi yung nakapasok sa kaharian ng langit. Sa langit. Yun. Hindi sa inaano ko sila ginajudge sa gawa nga sa gawa nga, tingnan mo greedy, gumagawa, dahil sa greediness sila, gumagawa sila ng mga injustice, demonic, o witchcraft, mangontrol sila sa iba, manghalit, magbigay ng sakit, isipin niya yan.
Pag in-expose sila sa mga ginagawa nila, sabihin nila, baliw. Palabasin nila yung tao na yung baliw. Atakin nila, atakin yung witchcraft. Gawa nila ng mga deceit. Palabas yung baliw para hindi paniwalaan ng mga tao. Ganyan ginagawa nila sa akin, guys. Kala nyo lang. Pero kahit paano, malagpasan ko din. Kahit paano, yung mga deceit na yan. Mga challenges din yan. Pero, nasa side ako ng Diyos. Lagpasan ko din. Makampi ko ang Diyos. Hindi naman kung gumagawa ng mga ganyan eh. Dahil sa Diyos na ako, kaya hindi ako gumagawa ng mga ganyan. Mga kademonyuhan. Well, ano yung nais sabihin sa'yo ng person mo? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Hindi niya mapigilan yung nararamdaman niya sa'yo. O hindi na niya pinipigilan yung isip niya, yung sarili niya na nami-inspire sa'yo, magmanman. Na hindi nagagawa ng spiritual sa'yo. High priestess. Hindi na yung magmanman sa'yo kung let's see kung clouded ba intuition mo? Let's see. Hindi. Kung mahina ba intuition mo, related sa intuition yan eh. Hindi. Kung hindi ba kayo connected spiritually? Ayun, kung hindi ba kayo connected spiritually, related sa mga spiritual, kung hindi ba kayo connected spiritually. Kasi in reverse yung high priestess dito. Yan. So, ano yung pinaparating ng person mo sa'yo? Liban dyan. Na-hurt siya, nasaktan siya, heartbroken siya. Dahil at parang unstable and insecure siya dahil pwede may nag-offer siya na iba o meron kang offer o maybe consistent ka sa relationship with others or connection mo or communication with other person or you're willing to accept an offer na consistent. Yeah, you're willing to accept an offer na consistent from others, from other person or other people or from third party. Hindi, from new people, new person. From new person. But kasi ayaw niya mag-offer. Kung mag-offer yan sa'yo, edi siya yung tanggapin mo. Di ba? Malamang. Pag nag-offer ba yan sa'yo ng love offer, tatanggapin mo agad? Oo, tatanggapin mo agad. Tapos, sasama ka na nga agad sa kanya eh. Lalayo kayo eh. Kung mag-offer siya, magawa niya yun. Pero kung hindi, edi ba't ka naman mag-aantay nga naman sa kanya kung kailan siya mag-offer? Baka hindi pa makapag-offer. Ang dami naman pwedeng makakasama mo sa buhay, no? Na pwedeng mag-offer sa'yo. Alam mag-antay ka sa kanya hanggang pagtanda mo. Oh. Sayang naman ang panahon mo. Kakaantay sa kanya. So, ano yung mensahe pa niyan sa'yo? Goal-driven siya and active and passionate na sa goal niya na nagagawin niya yung goal niya na yung wala na makapigil, wala na makapangontrol, wala na makapag-block ng yung mapangasawa ka niya. Yun naman pala. Gusto ko niya mapangasawa. Pero,
yun ay sinasabi niya pa lang. Wala pang action. So, alangan na mag-antay ka ng offer niya kung yun lang, puro promises, puro pangako lang siya, paasahin ka lang na walang action. Yun lang sinasabi niya, sa bunganga niya lang, walang action. Hindi naman nagre-reach out sa'yo. Or kung mag-reach out sa'yo ay madalang. Ano ba? Kung parang walang kasiguraduhan. No? Or kaya ay kung hindi nga talaga nagre-reach out sa'yo, so ano, asahan mo. Kung wala namang action or movement galing sa kanya, wala namang effort or hindi naman nag-offer sa'yo na asawahin ka o kaya ay yung kayo na magsama na kayo kung ano man ang offer niya sa'yo, di ba? So yan, natural, tanggapin mo talaga yung offer na kung gusto mo naman yung tao, kung may mag-offer sa'yo ng relationship na gusto mo naman na iba, no, a new person, why not? Wala nang mag-antay ka sa paasa niya. Nasalita niya lang, walang gawa. O, di ba? So, ano pa? Ace of Swords in reverse and Ten of Cups. What's with the Ace of Swords in reverse here? Nag-end na daw or parang nag-end na yung hindi nagtatagumpay siya. Na nakokontrol siya ng iba ba. Nag-end na daw yun. Nagkaroon na ng completion. Ayan, nasalita niya pa lang yan or yun ay mensahe pa lang niya dito. No? O yung lumalabas dito na pinaparating niya. No? Nagkaroon ng end of cycle yung hindi siya nagtatagumpay sa mga goal niya na gagawin na makapag-take ng action sa'yo o paano man makapag-offer sa'yo ng gusto niya i-offer sa'yo. Dahil nag-end na daw yun, you can live life na contented kayo, yung makabuo na kayo ng pamilya at masaya kayo together, fulfilled, satisfied. Pero kung hindi niya magawa, bakit hindi mo i-open yung sarili mo sa mga new person na kung gusto mo naman, di ba? Kasi na mag-antay ka dun sa paasa niya. Sa salita lang, walang gawa. O kung gagawin man niya, o kung kailan pa niya gusto, hindi agad-agad. Para ma-secured ka, ma-sure ka, di kung sino yung mauna, kung sino yung talagang desidido na, di ba, na i-pursue ka agad at kung magustuhan mo naman, maliban lang kung di mo magustuhan at yan talagang gusto mo, kaso lang, kung paasa lang yan, salita niya lang, walang gawa, wala din. Kaya, mas maganda din talaga i-open mo yung sarili mo, no? Sa mga new opportunities, new people na pwede mo ma-meet at pwede makapag-offer sa'yo ng offer. Yan. Na you can build a beautiful future with. Yan. Yun ang ma-advise ko. So, ayan guys. Ito na lamang for collection.